Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin ay maaaring naririnig na malakas o tahimik, maaari ding pribado o sa gitna ng maraming tao, formal o hindi formal. Lahat ng panalangin ay inaalay ng may pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang pananalangin ng mga Kristiyano ay nakadirekta sa tatlong persona ng Diyos sa Biblia. Nananalangin tayo sa Ama sa pamamagitan ng Anak at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang masasama ay walang pagnanais na manalangin. Ngunit ang mga anak ng Diyos ay may likas na pagnanasang manalangin. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Panginoon, ipinagtapat ko sa iyo na kumilos ako sa parang hindi angkop at hindi pinahintulutan ang pagtitiwala sa pamagitan natin na umunlad at lumago ayon sa nararapat. Tumingin sa amin sa awa, nagdarasal ako, at hinihiling ko na magbubukas ka ng pagkakataon para sa amin na maayos na pagkasundo upang mabuo namin ang aming relasyon ng magkasama. Lord, alam ko na madalas kapag nagkakamali tayo, kailangan nating tanggapin ang responsibilidad para sa kahihinatnan na hindi palaging paraan na inaasahan natin. Ngunit ipinagdarasal ko na ang aming relasyon ay hindi pa tapos at nasa iyong biyaya ay ibabalik mong muli ang kagalakan ng pagsasama at ang espesyal na pagmamahal na mayroon kami para sa isa't isa. Baguhin mo ako, Panginoon. Alisin mo ang paninubugho na ito na nagdulot sa akin ng napakaraming problema sa aking buhay. Dahil alam ko na hindi ito mula sa iyo, Panginoon. Gawin mo akong higit na katulad ng Panginoong Hesus, hindi lamang sa aking mga kilos, kundi sa aking mga saloobin at damdamin. Naway magawa ang iyong kalooban sa ating buhay at kahit hindi tayo magkabalikan, Panginoon, ipinagdarasal ko na tayo ay magkasundo upang tayo ay maghiwalay ng may kagandahang loob at hindi sa kasalukuyang puot. Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal na Ama Diyos, ako ay labis na nababagabag dahil ang aking asawa ng maraming taon ay nag-walk out sa akin na nagbabalak na mag-ukit ng hinaharap na wala ako. O Panginoon, siya ang aking asawa at mahal na mahal ko siya. Ngunit ngayon, kami ay hiwalay sa isa't isa at ang aking buhay ay bumagsak nang wala siya. Kailangan ko kayong dalawa, Panginoon, upang itaguyod ako gamit ang iyong mapagbiyayang kanang kamay at ipagdasal na sa iyong panahon at sa iyong paraan, ipagkakasundo mo ang ating mga pagkakaiba at magbibigay daan sa atin na salubungin ng may higit na pagmamahal at pangunawa kaysa dati. Patawarin mo ako, Panginoon, para sa bahagi na aking ginampanan na naging sanhi ng pagkakahiwalay na ito sa pagitan natin nang hindi kinikilala ang mga patalandaan na nangyayari. Panginoon, hindi ako ang asawang maaaring maging asawa ko. Dapat sana at kahit na may mga pagkakamali sa magkabilang panig,
ipinagdarasal ko na tulungan mo kaming ipagkasundo ang mga hinaharap, ang paghihirap sa pagitan namin. Pagsasama-samahin kami at muling pagsasama-samahin kami sa pag-ibig. Panginoon, ipinagdarasal ko na matuto akong magmahal gaya ng pagmamahal mo sa amin. Alam kong matagal nang naghihirap ang pag-ibig at iniisip ko ang isa pa. Tulungan mo ako, Panginoon, upang maging asawa ako dati. Ibalik mo kami sa isa't isa, nagdarasal ako. Salamat, Panginoon, sa pakikinig sa aking panalangin. Amen. O Diyos, maging mabait sa akin at pagpalain mo ako at gawing nagniningning sa akin ang liwanag ng iyong muka at ibalik mo ako sa iyong mapagmahal na mga bisig. Panginoon, ako ay gumala sa malayo sa iyo at hinahabol ko ang mga bagay na hindi gaano mahalaga. Sa paggawa nito ay iniwan ko ang aking unang pag-ibig. Lumayo ako sa iyo, Panginoon Diyos. Gusto kong bumalik sa iyong mapagmahal na mga bisig. Naaalala ko ang magandang pagsasama-sama na aming tinatamasa noong una akong isinilang na muli. At ako ay lumalapit sa iyo, Panginoon, ngayon upang aminin ang aking kapabayaan, na aminin ang aking kasalanan sa paggalagala sa malayo sa iyo, upang maranasan ang ilang maliliit na kasiyahan ng mundo. Ngunit sila ay nag-iwan ng mapait na lasa sa aking bibig at ako ay naghahangad na magpahinga muli sa iyong pag-ibig upang huminga sa nakakapreskong hangin ng iyong biyaya at bumalik sa mapagmahal na mga bisig ni Jesus. Kaya't magpapuri ka sa akin, Panginoon, at naway muling sumikat ka sa akin ang liwanag ng iyong mukha. Sa iyong biyaya, naparito ako sa iyo sa kababaang loob ng puso at nananalangin na tayo ay babalik sa matamis na pakikisama na dati nating tinatamasa. Salamat, Panginoon, na ikaw ay isang Diyos na ang pinakadakilang hangarin ay ipagkasundo ang mga makasalanan pabalik sa iyong mapagmahal na mga bisig. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako'y nagagalak at nagpapasalamat sa inyo, Ama, na ako ay may kapayapaan sa inyo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo at may kahangahangang pag-akses sa iyong kamangha-manghang kaloob ng biyaya sa pamamagitan lamang ng paniniwala sa Panginoong Hesukristo. Salamat na bagaman ako'y malayo sa iyo at nagpakawala ka sa aking kasalanan at magsuway, ako'y napalapit sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng aking Hesukristo na aking tagapagligtas. Ito ay isang bagay na pinakakahangahangang malaman na sa pamamagitan ng krus ni Kristo, ang puot na mayroon ako sa iyo, Panginoon, ay inalis. Ako ay nakipagkasundo pabalik sa Diyos at hindi lamang naging isang mamamayan ng langit kasama ang lahat ng nagtitiwala kay Kristo Jesus at naging miyembro ng sambahayan ng Diyos, kundi pati na rin ang kanyang minamahal na anak at kasamang tagapagmana ni Kristo mismo. Walang sapat na mga salita para sa pasasalamat na ibinibigay ko sa iyo at nananalangin na maaari kitang sambahin magpakailanman.
Niluluwalhati ko ang iyong kahangahangang pangalan na wala ng paghatol ngayon at ang aking pakikipagkasundo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat ay parehong permanente at walang hanggan. Sapagkat ang puot ng Diyos ay ibinuhos sa inosenteng buhay ng Panginoong Hesus na pumalit sa akin upang ako'y maibalik sa pakikisama sa iyo at makipagkasundo sa Diyos. Purihin ang iyong kahangahangang pangalan magpakailanman at kailanman. Amen at Amen. Lord, anong gulo ang naidulot namin pareho sa aming relasyon, at kahit na pareho kaming sinisisi sa isang paraan o iba pa, sa pagitan namin ay lumayo kami sa isang espesyal na relasyon na naramdaman naming pareho na dulot ng iyong biyaya. Mangyaring Panginoon, bisitahin ang aking kasintahan at ako. Pareho kaming miserable at pareho kaming matalino sa ilan sa mga hindi magandang bagay na sinabi namin sa isa't isa. Pareho kaming kumilos ng bata at hindi matalino at kailangan naming harapin ang kahirapan na ito sa lalong madaling panahon kung sakaling magkasundo kami. Panginoon, kailangan nating dalawa na patawarin at tiyak na magsisi ako sa aking bahagi sa ating breakup. Humihingi ako ng tawad at nananalangin na turuan mo ako kung paano mamuhay sa paraang nakalulugod sa iyo at hindi para bigyang kasiyahan ang sarili kong mga hangarin. Panginoon, anuman ang mangyari, sa iyong lakas ay ipinagdarasal ko na hindi ako maglaro ng emosyon na blackmail sa ibang tao. Panatilihin mo akong matatag at ipinagdarasal ko na sa iyong biyaya ay dadalhin mo kaming dalawa sa pinto kung saan maaari kaming magkasundo pabalik sa isa't isa na natutunan sa aming mga pagkakamali. Salamat Panginoon Hesus. Salamat. Amen. Mahal na Panginoong Hesus, gusto kong lumakad sa espiritu at katotohanan. Lumakad ng mapagpakumbaba sa harap mo at matutong maging mapagpasensya, lalo na kapag kasama ko ang ibang tao. Panginoon, nais kong mamuhay ng isang buhay na nagpaparangal sa iyo upang matupad ang tungkulin na ibinigay mo sa akin na gawin sa loob ng katawan ni Kristo. Tulungan mo akong maging mabilis na makinig sa ibang tao at hindi palaging ang gustong laging makinig sa akin ang ibang tao. Tulungan mo akong makinig sa pag-ibig, hindi lamang sa kanilang mga pangangailangan at pag-asa at takot, kundi makinig sa kanilang payo at kanilang mga opinyon. Naway maging pampatibay loob ako sa kanila, isang taong nag-aangat sa ibang tao at isinasaalang-alang ang kanilang pangangailangan bago ang aking sarili. Tulungan mo akong makinig sa kanilang sinasabi at huwag maghintay ng pagkakataon para sa akin na talakayin ang aking mga opinyon o ipakita ang aking sariling katalinuhan. Bigyan mo ako ng biyaya at pasensya na maging isang mabuting tagapakinig na ipinagdarasal ko upang maipakita ko ang pagmamahal ni Jesus sa lahat ng nakapaligid sa akin. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoon, ako ay lubhang madaling kapitan sa pagkadismaya at pagkairita sa maliliit na bagay na nakadalasang nagiging ganap na galit
kung saan nawawala ang aking init ng ulo at ang aking panloob ng kapayapaan. Panginoon, inaamin ko na sa mga oras na ito, karaniwang sinisisi ko ang ibang tao o ang sitwasyon kung saan ko nahanap ang aking sarili. Sa puso ko, gusto kong magpanggap na ito ang aking pagkatao at ito ay palaging magiging ganoon dahil sa kung sino ako. At gayon pa man, Panginoon, alam ko na ang kawalan ng pasensya sa aking bahagi ay isang pagpapakita lamang ng aking lumang kalikasan ng kasalanan na alam kong hindi nakalulugod sa iyo. Panginoon, hindi ko nais na sumuko sa ganoong uri ng pag-uugali at sa gayon ay hinihiling ko na sa iyong biyaya tutulungan mo akong madaig ang aking mabilis na init ng ulo at damdamin at tulungan mo akong bihisan ang aking sarili sa pasensya at kababaang loob na lamang nagmumula sa Panginoong Hesukristo. Panginoon, ipinagdarasal ko na tulungan mo akong makilala kapag ang aking mga damdamin ay namumuo sa pagkabigo o kapag ako ay nagsimulang magalit sa loob. Tulungan mo ako na manalangin ako na ibigay kaagad ang mga damdamin nito sa iyo at pagganahin akong lumago sa biyaya at magkaroon ng matibay na espiritual at kababaang loob ng puso. Salamat sa pakikinig sa Panginoon. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Pagmamahal sa Ama sa Langit, tulungan mo akong manalangin ako na manatili pa rin sa iyong harapan at matyagang maghintay para kumilos ka sa aking buhay. Sa halip na taimtim na manalangin na ayusin mo ang aking mga problema sa aking panahon at umaasa na ikaw ay kumilos sa aking paraan. Kapag ako ay nababalot ng masasamang gumagawa o kapag ang mga sitwasyon sa aking buhay ay nagdudulot sa akin ng maging bigo o naiinip o kapag ang mga pagsubok at pagdurusa ay kumatok sa aking pintuan, tulungan akong hintayin kang kumilos sa aking sariling panahon at sa iyong natatanging paraan. Kilala ko si Lord na ang pagdurusa sa buhay na ito ay nagbubunga ng tiyaga, pagtitiis at pasensya. At ang pasensya ay nagpapaunlad ng lakas ng pagkatao na nais mo sa bawat isa sa iyong mga anak. At tinutulungan tayo ng karakter na bumuo ng isang mapagmahal, mapagkakatiwalaang pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Panatilihin mo ako ng mababa sa harap ng iyong trono ng biyaya. At kapag ang paghihirap ay lumitaw sa aking buhay, hayaan mo akong magtiyaga sa pamamagitan ng iyong biyaya upang ako ay lumago sa pasensya na nagpaparangal sa iyong pangalan. Salamat, Panginoon, sa mga aral na itinuturo mo sa akin. Naway bumuo ako ng isang matuturoang espiritu sa iyong papuri at kaluwalhatian. Amen. Loving Lord, parang napakaraming nangyari sa buhay ko habang tumatalon ako mula sa isang problema patungo sa isa pa at madalas akong nakakakuha ng hit up sa aking pag-iisip at hindi napakadali sa aking puso. Gusto kong maging tulad ng maraming iba pang mga mananampalataya na tila pinagkalooban ng mapagbiyayang espiritual na bunga ng pasensya. Panginoon, ako ay nananalangin para sa pasensya sa loob ng mahabang panahon at tila kapag mas gusto ko itong maging matyaga,
mas maraming bagay ang tila nakatambak sa ibabaw ko, kung saan ay niisip ko kung sinusubukan mong turuan ako ng isang bagay sa lahat ng mga paghihirap at problemang ito sa aking buhay. Sinusubukan mo bang ipakita sa akin na humihingi ako ng maling bagay? Ginagamit mo ang lahat ng mga paghihirap at problema sa aking buhay upang turuan ako sa aking sarili ay hindi ako matutong maging matyaga. Sinusubukan mo bang dalhin ako sa isang pag-unawa na ang pasensya na sinusubukan kong paunlarin sa aking sarili sa pamamagitan ng hindi pagkadismaya at pagkabalisa ay ang maling uri ng pasensya? Nais mo bang malaman ko na ang tanging pasensya na kailangan ko ay mula sa iyo bilang regalo ng biyaya ng Diyos? O Panginoon, tulungan mo akong manalangin ako upang matutunan ang aral ng pasensya at ng pag-ibig at ng lahat ng magagandang katangian na dumarating lamang sa malapit at makabuluhang paglalakad kasama ang Panginoong Hesus. Tulungan mo akong isumite ang mga paghihirap at problema sa aking buhay sa iyo, sa halip na subukang maglagay ng pagkukunwari bilang pasyente kapag ang kailangan ko ay ang iyong pag-ibig at ang iyong kapayapaan at ang iyong kagalakan at ang iyong pasensya na napagtanto kong dumarating lamang sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pagtitiwala sa iyo. Salamat sa iyong mapagmahal na pasensya sa akin, sa pagtuturo sa akin kung paano mamuhay tulad ng gagawin mo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin ay maaaring naririnig na malakas o tahimik, maaari ding pribado o sa gitna ng maraming tao, formal o hindi formal. Lahat ng panalangin ay iniaalay ng may pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang pananalangin ng mga Kristiyano ay nakadirekta sa tatlong persona ng Diyos sa Biblia. Nananalangin tayo sa Ama sa pamamagitan ng Anak at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang masasama ay walang pagnanais na manalangin. Ngunit ang mga anak ng Diyos ay may likas na pagnanasang manalangin. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Panginoon, ipinagtapat ko sa iyo na kumilos ako sa parang hindi angkop at hindi pinahintulutan ang pagtitiwala sa pamagitan natin na umunlad at lumago ayon sa nararapat. Tumingin sa amin sa awa, nagdarasal ako, at hinihiling ko na magbubukas ka ng pagkakataon para sa amin na maayos na pagkasundo upang mabuo namin ang aming relasyon ng magkasama. Lord, alam ko na madalas kapag nagkakamali tayo, kailangan nating tanggapin ang responsibilidad para sa kahihinatnan na hindi palaging paraan na inaasahan natin. Ngunit ipinagdarasal ko na ang aming relasyon ay hindi pa tapos at nasa iyong biyaya ay ibabalik mong muli ang kagalakan ng pagsasama at ang espesyal na pagmamahal na mayroon kami
para sa isa't isa. Baguhin mo ako, Panginoon. Alisin mo ang paninubugho na ito na nagdulot sa akin ng napakaraming problema sa aking buhay. Dahil alam ko na hindi ito mula sa iyo, Panginoon. Gawin mo akong higit na katulad ng Panginoong Hesus, hindi lamang sa aking mga kilos, kundi sa aking mga saloobin at damdamin. Naway magawa ang iyong kalooban sa ating buhay, at kahit hindi tayo magkabalikan, Panginoon, ipinagdarasal ko na tayo ay magkasundo upang tayo ay maghiwalay ng may kagandahang loob at hindi sa kasalukuyang puot. Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal na Ama Diyos, ako ay labis na nababagabag dahil ang aking asawa ng maraming taon ay nag-walk out sa akin na nagbabalak na mag-ukit ng hinaharap na wala ako. O Panginoon, siya ang aking asawa at mahal na mahal ko siya. Ngunit ngayon, kami ay hiwalay sa isa't isa at ang aking buhay ay bumagsak nang wala siya. Kailangan ko kayong dalawa, Panginoon, upang itaguyod ako gamit ang iyong mapagbiyayang kanang kamay at ipagdasal na sa iyong panahon at sa iyong paraan ipagkakasundo mo ang ating mga pagkakaiba at magbibigay daan sa atin na salubungin ng may higit na pagmamahal at pangunawa kaysa dati. Patawarin mo ako, Panginoon, para sa bahagi na aking ginampanan na naging sanhi ng pagkakahiwalay na ito sa pagitan natin nang hindi kinikilala ang mga patalandaan na nangyayari. Panginoon, hindi ako ang asawang maaaring maging asawa ko. Dapat sana at kahit na may mga pagkakamali sa magkabilang panig, ipinagdarasal ko na tulungan mo kaming ipagkasundo ang mga hinaharap, ang paghihirap sa pagitan namin. Pagsasama-samahin kami at muling pagsasama-samahin kami sa pag-ibig. Panginoon, ipinagdarasal ko na matuto akong magmahal gaya ng pagmamahal mo sa amin. Alam kong matagal nang naghihirap ang pag-ibig at iniisip ko ang isa pa. Tulungan mo ako, Panginoon, upang maging asawa ako dati. Ibalik mo kami sa isa't isa, nagdarasal ako. Salamat, Panginoon, sa pakikinig sa aking panalangin. Amen. O Diyos, maging mabait sa akin at pagpalain mo ako at gawing nagniningning sa akin ang liwanag ng iyong muka at ibalik mo ako sa iyong mapagmahal na mga bisig. Panginoon, ako ay gumala sa malayo sa iyo at hinahabol ko ang mga bagay na hindi gaano mahalaga. Sa paggawa nito ay iniwan ko ang aking unang pag-ibig. Lumayo ako sa iyo, Panginoon Diyos. Gusto kong bumalik sa iyong mapagmahal na mga bisig. Naaalala ko ang magandang pagsasama-sama na aming tinatamasa noong una akong isinilang na muli. At ako ay lumalapit sa iyo, Panginoon, ngayon upang aminin ang aking kapabayaan, na aminin ang aking kasalanan sa paggalagala sa malayo sa iyo, upang maranasan ang ilang maliliit na kasiyahan ng mundo. Ngunit sila ay nag-iwan ng mapait na lasa sa aking bibig at ako ay naghahangad na magpahinga muli sa iyong pag-ibig upang huminga sa nakakapreskong hangin ng iyong biyaya
at bumalik sa mapagmahal na mga bisig ni Jesus. Kaya't magpapuri ka sa akin, Panginoon, at naway muling sumikat ka sa akin ang liwanag ng iyong mukha. Sa iyong biyaya, naparito ako sa iyo sa kababaang loob ng puso at nananalangin na tayo ay babalik sa matamis na pakikisama na dati nating tinatamasa. Salamat, Panginoon, na ikaw ay isang Diyos na ang pinakadakilang hangarin ay ipagkasundo ang mga makasalanan pabalik sa iyong mapagmahal na mga bisig. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako'y nagagalak at nagpapasalamat sa inyo, Ama, na ako ay may kapayapaan sa inyo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo at may kahangahangang pag-akses sa iyong kamangha-manghang kaloob ng biyaya sa pamamagitan lamang ng paniniwala sa Panginoong Hesukristo. Salamat na bagaman ako'y malayo sa iyo at nagpakawala ka sa aking kasalanan at magsuway, ako'y napalapit sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng aking Hesukristo na aking tagapagligtas. Ito ay isang bagay na pinakakahangahangang malaman na sa pamamagitan ng krus ni Kristo, ang puot na mayroon ako sa iyo, Panginoon, ay inalis. Ako ay nakipagkasundo pabalik sa Diyos at hindi lamang naging isang mamamayan ng langit kasama ang lahat ng nagtitiwala kay Kristo Jesus at naging miyembro ng sambahayan ng Diyos, kundi pati na rin ang kanyang minamahal na anak at kasamang tagapagmana ni Kristo mismo. Walang sapat na mga salita para sa pasasalamat na ibinibigay ko sa iyo at nananalangin na maaari kitang sambahin magpakailanman. Niluluwalhati ko ang iyong kahangahangang pangalan na wala ng paghatol ngayon at ang aking pakikipagkasundo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat ay parehong permanente at walang hanggan, sapagkat ang puot ng Diyos ay ibinuhos sa inosenteng buhay ng Panginoong Hesus na pumalit sa akin upang ako'y maibalik sa pakikisama sa iyo at makipagkasundo sa Diyos. Purihin ang iyong kahangahangang pangalan magpakailanman at kailanman. Amen at Amen. Lord, anong gulo ang naidulot namin pareho sa aming relasyon at kahit na pareho kaming sinisisi sa isang paraan o iba pa, sa pagitan namin ay lumayo kami sa isang espesyal na relasyon na naramdaman naming pareho na dulot ng iyong biyaya. Mangyaring Panginoon, bisitahin ang aking kasintahan at ako. Pareho kaming miserable at pareho kaming matalino sa ilan sa mga hindi magandang bagay na sinabi namin sa isa't isa. Pareho kaming kumilos ng bata at hindi matalino at kailangan naming harapin ang kahirapan na ito sa lalong madaling panahon kung sakaling magkasundo kami. Panginoon, kailangan nating dalawa na patawarin at tiyak na magsisi ako sa aking bahagi sa ating breakup. Humihingi ako ng tawad at nananalangin na turuan mo ako kung paano mamuhay sa paraang nakalulugod sa iyo at hindi para bigyang kasiyahan ang sarili kong mga hangarin. Panginoon, anuman ang mangyari, sa iyong lakas ay ipinagdarasal ko
na hindi ako maglaro ng emosyon na blackmail sa ibang tao. Panatilihin mo akong matatag at ipinagdarasal ko na sa iyong biyaya ay dadalhin mo kaming dalawa sa pinto kung saan maaari kaming magkasundo pabalik sa isa't isa na natutunan sa aming mga pagkakamali. Salamat Panginoon Jesus. Salamat. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, gusto kong lumakad sa espiritu at katotohanan. Lumakad ng mapagpakumbaba sa harap mo at matutong maging mapagpasensya, lalo na kapag kasama ko ang ibang tao. Panginoon, nais kong mamuhay ng isang buhay na nagpaparangal sa iyo upang matupad ang tungkulin na ibinigay mo sa akin na gawin sa loob ng katawan ni Kristo. Tulungan mo akong maging mabilis na makinig sa ibang tao at hindi palaging ang gustong laging makinig sa akin ang ibang tao. Tulungan mo akong makinig sa pag-ibig, hindi lamang sa kanilang mga pangangailangan at pag-asa at takot, kundi makinig sa kanilang payo at kanilang mga opinyon. Naway maging pampatibay loob ako sa kanila, isang taong nag-aangat sa ibang tao at isinasaalang-alang ang kanilang pangangailangan bago ang aking sarili. Tulungan mo akong makinig sa kanilang sinasabi at huwag maghintay ng pagkakataon para sa akin na talakayin ang aking mga opinyon o ipakita ang aking sariling katalinuhan. Bigyan mo ako ng biyaya at pasensya na maging isang mabuting tagapakinig na ipinagdarasal ko upang maipakita ko ang pagmamahal ni Jesus sa lahat ng nakapaligid sa akin. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoon, ako ay lubhang madaling kapitan sa pagkadismaya at pagkairita sa maliliit na bagay na nakadalasang nagiging ganap na galit kung saan nawawala ang aking init ng ulo at ang aking panloob ng kapayapaan. Panginoon, inaamin ko na sa mga oras na ito, karaniwang sinisisi ko ang ibang tao o ang sitwasyon kung saan ko nahanap ang aking sarili. Sa puso ko, gusto kong magpanggap na ito ang aking pagkatao at ito ay palaging magiging ganoon dahil sa kung sino ako. At gayon pa man, Panginoon, alam ko na ang kawalan ng pasensya sa aking bahagi ay isang pagpapakita lamang ng aking lumang kalikasan ng kasalanan na alam kong hindi nakalulugod sa iyo. Panginoon, hindi ko nais na sumuko sa ganoong uri ng pag-uugali at sa gayon ay hinihiling ko na sa iyong biyaya tutulungan mo akong madaig ang aking mabilis na init ng ulo at damdamin at tulungan mo akong bihisan ang aking sarili sa pasensya at kababaang loob na lamang nagmumula sa Panginoong Hesukristo. Panginoon, ipinagdarasal ko na tulungan mo akong makilala kapag ang aking mga damdamin ay namumuo sa pagkabigo o kapag ako ay nagsimulang magalit sa loob. Tulungan mo ako na manalangin ako na ibigay kaagad ang mga damdamin nito sa iyo at pagganahin akong lumago sa biyaya at magkaroon ng matibay na espiritual at kababaang loob ng puso. Salamat sa pakikinig sa Panginoon. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Pagmamahal sa Ama sa Langit, tulungan mo akong manalangin ako na manatili pa rin sa iyong harapan
at matyagang maghintay para kumilos ka sa aking buhay. Sa halip na taimtim na manalangin na ayusin mo ang aking mga problema sa aking panahon at umaasa na ikaw ay kumilos sa aking paraan. Kapag ako ay nababalot ng masasamang gumagawa o kapag ang mga sitwasyon sa aking buhay ay nagdudulot sa akin ng maging bigo o naiinip o kapag ang mga pagsubok at pagdurusa ay kumatok sa aking pintuan, tulungan akong hintayin kang kumilos sa aking sariling panahon at sa iyong natatanging paraan. Kilala ko si Lord na ang pagdurusa sa buhay na ito ay nagbubunga ng tiyaga, pagtitiis at pasensya, at ang pasensya ay nagpapaunlad ng lakas ng pagkatao na nais mo sa bawat isa sa iyong mga anak. At tinutulungan tayo ng karakter na bumuo ng isang mapagmahal, mapagkakatiwalaang pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Panatilihin mo ako ng mababa sa harap ng iyong trono ng biyaya. At kapag ang paghihirap ay lumitaw sa aking buhay, hayaan mo akong magtiyaga sa pamamagitan ng iyong biyaya upang ako ay lumago sa pasensya na nagpaparangal sa iyong pangalan. Salamat, Panginoon, sa mga aral na itinuturo mo sa akin. Naway bumuo ako ng isang matuturoang espiritu sa iyong papuri at kaluwalhatian. Amen. Loving Lord, parang napakaraming nangyari sa buhay ko habang tumatalon ako mula sa isang problema patungo sa isa pa, at madalas akong nakakakuha ng hit up sa aking pag-iisip at hindi napakadali sa aking puso. Gusto kong maging tulad ng maraming iba pang mga mananampalataya na tila pinagkalooban ng mapagbiyayang espiritual na bunga ng pasensya. Panginoon, ako ay nananalangin para sa pasensya sa loob ng mahabang panahon, at tila kapag mas gusto ko itong maging matyaga, mas maraming bagay ang tila nakatambak sa ibabaw ko. Kung saan ay niisip ko kung sinusubukan mong turuan ako ng isang bagay sa lahat ng mga paghihirap at problemang ito sa aking buhay. Sinusubukan mo bang ipakita sa akin na humihingi ako ng maling bagay? Ginagamit mo ang lahat ng mga paghihirap at problema sa aking buhay upang turuan ako sa aking sarili ay hindi ako matutong maging matyaga. Sinusubukan mo bang dalhin ako sa isang pag-unawa na ang pasensya na sinusubukan kong paunlarin sa aking sarili sa pamamagitan ng hindi pagkadismaya at pagkabalisa ay ang maling uri ng pasensya? Nais mo bang malaman ko na ang tanging pasensya na kailangan ko ay mula sa iyo bilang regalo ng biyaya ng Diyos? O Panginoon, tulungan mo akong manalangin ako upang matutunan ang aral ng pasensya at ng pag-ibig at ng lahat ng magagandang katangian na dumarating lamang sa malapit at makabuluhang paglalakad kasama ang Panginoong Hesus. Tulungan mo akong isumite ang mga paghihirap at problema sa aking buhay sa iyo, sa halip na subukang maglagay ng pagkukunwari bilang pasyente kapag ang kailangan ko ay ang iyong pag-ibig at ang iyong kapayapaan at ang iyong kagalakan at ang iyong pasensya na napagtanto kong dumarating lamang sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pagtitiwala sa iyo. Salamat sa iyong mapagmahal na pasensya sa akin, sa pagtuturo sa akin kung paano mamuhay tulad ng gagawin mo. Amen.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.